Magkano na ba ang naipon natin? Arithmetic Series Explained. Ayun, panibagong araw, panibagong kaalaman. Welcome sa Math Easy, na kung saan mas papadali natin yung pag-solve sa mga numbers. Ngayong araw, meron akong ibabahaging kwento sa inyo. Ito ay kwento ni Ella at Jom. Tunghayan natin kung ano ang ipon serye ng dalawa. Si Ella ay isang praktikal at mahilig mag-budget na jowa. Samantalang si Jom naman ay isang chill at supportive jowa. Eh ikaw, may jowa ka na ba? Isang araw, habang nasa maliit na silid ang magjowa, ay daladala nila ang kanilang coin jar or piggy bank sa ibabaw ng lamesa at tiningnan ito at bigla silang nag-usap. Aniya ni Ella habang nakatingin sa coin jar, Han, ilang araw na tayo nag-iipon ha? Gusto ko lang malaman, magkano na kaya lahat ng to? Sinagot ito ni Jom. Di ba nagsimula tayo sa 10 piso? Tapos dagdag ng dagdag? Pero paano ba natin kukwentahin lahat ng to? At agad na inalala at binalikan na magjowa ang mga araw na nag-iipon pa lamang sila. Eh ikaw, may naaalala ka rin ba? Ay sorry, wala ka palang jowa. Sinagot ito ni Ella. Aniya, simple lang yan Han. Naalala mo ng high school tayo? Yung tinuro sa atin ni Sir Frank? Gagamit tayo ng arithmetic series kasi consistent ang dagdag natin kada araw. Ano? Aniya ni Jom. Sabi naman ni Ella, arithmetic series? Kapag may pattern yung mga numero na may pare-parehong dagdag o bawas, gaya ng pag-iipon natin. Tingnan natin ha, noong unang araw, naghulog tayo ng 10 pesos. Tapos, araw-araw, dinagdagan natin ng 5 pesos. So, pangalawang araw, 15 pesos. Pangatlong araw, 20 pesos. Tapos, 25 pesos, and so on. Okay, gets? Ang sabi ni Jom, so may mga pattern nga, dagdag ng dagdag ng 5 pesos. Yes, that's what we call common difference, sabi ni Ella. Sa case natin, ang common difference natin ay 5. At yung first term natin ay 10. Okay, sabi ni Jom. Pero paano natin malalaman kung magkano na lahat ng naipon natin after, let's say, 20 days? Sabi naman ni Ella, gagamitin natin yung formula ng sum of arithmetic series. At agad namang ipinakita ni Ella kay Jom ang pag-compute gamit ang arithmetic series. Ito pala yung formula na gagamitin natin kasi hindi natin alam kung ilan ba yung pera natin after 20 days. Kung saan, ang S sub n ay yung total na naipon. Yung n naman, yung bilang ng araw or terms. A naman or A sub 1, yung unang ipon or yung 10 pesos. At D naman, yung dagdag bawat araw or yung common difference na 5 pesos. So plugging in, ilagay na natin sa formula by substitution, S sub n will now become S sub 20, n will now become 20 over 2, and then times, sa loob ng bracket, 2 times 10 plus 20 minus 1 na kung saan yung 20 ay n at yung D naman ay 5. Computan natin to at follow nyo lang yung step. So isimplify lang natin itong nasa loob ng bracket. So meron tayong 10 times the quantity 20 plus 19 times 5 equals 10 times 20 plus 19 times 5 is equals to 95. And then kunin natin yung total answer natin dito. So 10 times 115 is equals to 1,150. Wait, what? 1,150 pesos? Ang galing, parang di ko ramdam. Pero ang laki na pala. Sabi ni Jom. Sabi naman ni Ella, that's the power of consistency at math. Yan yung tips. Daily small savings is equals to big rewards over time. So, kung gusto ko ng 2,000 pesos, ilang araw kailangan para mag-ipon? Next lesson na yan. May algebra na yun eh. Basta ba may date tayo gamit yung 1,150 natin? Pabiro ni Jom. Sabi naman ni Ella, hoy, di yan pang date, pang ipon yan. At yan ang kwento ng ipon serye ni Ella at Jom. Sana may natutunan kayo, lalo sa arithmetic series. Arithmetic series, hindi lang sa math class ginagamit, pati na din sa tunay na buhay.